At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang ating natuklasan. Ang katiwalian umano ni President Kuting ng Norte Jr. ay nahulog sa isang malupit na akto at ang mas nakakagimbal pa ay may pagkakahuli nito sa pamamagitan ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa mga source, isang matinding pangyayari ang naganap sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon sa mga insiders, ang insidenteng ito ay nangyari sa isang pribadong pagpupulong na isinagawa sa Malacanang. Pinangunahan ni Vice Presidente Sara Duterte ang isang hindi inaasang inspeksyon sa mga government project kung saan siya ay nakatanggap ng mga impormasyon hinggil sa umano'y katiwalian ng ilang proyekto na may kinalaman sa gobyerno. Isang matinding pagtatalo ang nangyari at sa kabila ng lahat ng pag-iingat ng Vice Presidente ay natuklas ang nakatakbo ng ebidensya ng magsasangkot sa Pangulo at ilang matataas na opisyal sa gobyerno. Ipinakita naman nagkumpirma mula sa loob ng administrasyon na ang dokumento ay mga papeles na nakuha ni Vice Presidente Duterte ay naglalaman ng mga transaksyon at mga deals na hindi makatarungan at labag sa batas. Ang mga nasabing proyekto ayon sa mga impormasyon ay nakikinabang lamang sa ilang piling tao na may connection pa sa mga malalaking negosyante. Iniulat na ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng mga hindi tamang pondo at mga paggamit ng mga resources para sa pansariling kapakinabangan ng mga nasa likod ng operasyon. Nang makuha ng Vice Presidente ang mga ebidensyang ito, agad niyang ipinakita sa Pangulo ang detalye ng nasabing katiwalian. Sa isang dramatic na eksena sa harap ng ilang mga tao sa Malacanang, nasaksihan na si Pangulong Marcos ay napaluhod sa takot ng makita ang mga pruweba na walang kalaban-laban. Ayon sa ilang mga saksi, tila hindi makapaniwala si Marcos na nahulog siya sa ganitong sitwasyon na hindi na siya nakayang itanggi ang mga akusasyon laban sa kanya. Samantala, si Vice Presidente Sara Duterte ay pinili ang maging mahinahon at hindi nagpadala sa emosyon. Ayon sa mga nakasaksi, pinahayag ni Duterte na ang kanyang layunin ay ipaglaban ang integridad ng gobyerno at tiyakin na ang mga hindi makatarungang gawain ay maparusahan. Sinabi pa ng Vice Presidente na wala siyang personal na galit kay Pangulong Marcos, ngunit hindi niya ito pagkakataon para magbulag-bulagan sa mga mali at mga hindi tamang gawain sa gobyerno. Ang insidenteng ito ay may malalim na implikasyon sa politika ng bansa. Hindi lamang ito magdudulot ng krisis sa administrasyon ni Pangulong Marcos, kundi magiging isang malaking pagsubok din kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga aligasyon ng katiwalian ay tiyak na magiging sentro ng mga susunod na investigasyon at magiging sanhi ng paghihahati sa pagitan ng mga miyembro ng gobyerno. Maaaring maging isang malupit na laban ito para sa kapangyarihan sa mga susunod na buwan. Habang ang buong bansa ay nag-aabang sa mga susunod na hakbang ng administrasyon, ang mga mamamayan ay nagbigay ng kani-kanilang reaksyon. May mga naniniwala na tama lamang na imbestigahan ang mga ito at panagutin ang mga may kasalanan, habang iba naman ay nag-aalala na ito'y magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng gobyerno. Isang bagay ang tiyak, ang isyu ng katiwalian ay muling magbabalik sa mga isyong paborito ng mga kritiko ng administrasyon. Paano kaya ito tatapusin ng mga pinakamataas na leader ng bansa? Yan ang ating aasahan sa mga susunod na araw. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa 2025, magpapahinga lang ako. Bakit? There is a battle sa 2028. Yon! Parang gusto kong kantayin yung bagong Pilipinas. Andrew E. Hindi, alam mo si Andrew E. Ito, baka akala ninyo. Magaling na tao yan si Andrew E. Talagang idol ko yan. Napakagaling. Napanood ko nga yung interview niya. Ang lalim ng pinagdaanan niya. Si Andrew E. naman talaga, kay Madam BP Sara Lan Duterte talaga yan, nung mga unang kanta niya. Kaya lang napunta, syempre, hindi naman siya pwedeng mangampanya. Noong una, pansinin niyo, suot niya kulay green. Oh, talagang kay BP Sara Duterte lang siya. Since nagsama na sila, wala na siyang choice kung hindi i-campaign na rin si Marcos. Kasi kabastusan naman, ika-campaign mo lang yung vice presidente. Hindi may kakampaign si Marcos, na presidente. Kaya wag ko kayo nagagalit sa kanya. Okay? Ako talaga, from the bottom of my heart, alam ko ha, I don't know, I do not know. Pero kasi siyempre may mga insider tayo dyan. Maraming artist dyan, nung panahon ng Uniteam, talagang kay BP Sara Duterte lang. Kaya lang binulungan sila kampanya nyo na rin si Marcos. Kasi kawawa naman, nakakabastusan naman yun. Marami sa kanilang hindi makamarcos Talagang kay BP lang. Kaya wag mo natin sisisihin. Okay?
yung mga artist na yan na nagtatrabaho lang. Kaya sana, Andrew E., bumawi ka this time. Ni Speaker is yung hindi daw niya itutuloy itong hypocrisy and evasion. Ano pong reaction niyo doon? Pero wala naman po siyang pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi Ang galing, ano? Wala naman siya pinangalanan doon si kay Romualdez to, yung speech ni Romualdez na sino yung hypocrisy, ganyan-ganyan, hypocrite. Malamang ako yun. Bakit? Tinanong niyo ako eh. Ano ibig sabihin niya doon? Alam niyo naman kayo, bata kayo ni speaker eh. Di ba? Akala ninyo ha? Hindi, totoo. Ganyan katalino si BP Sara Duterte. Sinabi, di ba, tanong niya, si speaker, di ba? Ang nagsabing hypocrisy, bla bla bla. Bakit niyo ako tinanong? Kayo, madalas kayo kay speaker. Hindi ko alam kung ano ginagawa niyo sa opisina ni speaker. Nagmimerienda ba kayo doon? Na may kasamang folder? So, sigurado ko nakapagkwentuhan kay speaker. Since in-interview niyo ako, di ba lamang ako yun? Naikot kayo doon? Hindi niyo alam yun? Inaano kayo ni BP Sara Duterte doon? Kayo wala kayong kamuwang-muwang na, ay, shit, kami na pala yung binabanatan. Gago! Di ba? Ang talino talaga ni Madam. sabi ko, kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate the hearing. Oo nga, Ma'am, you requested. Thank you, ma'am. Ay, sandali lang! Sabay-sabay kayo nagsasalita! Ito mga media na to. Hindi na maintindihan yung tanong. Tayo, lunch break na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why? Kasi yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta nung mga tiga-office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Ma'am, sa next hearing, Notice of disallowance. Nasagot niyo na po ng OVP yung notice of disallowance sa kanya. May 6 months kami. When do you plan naman to submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now, sorry. ma'am, sa next hearing nitong good government, attend pa ba kayo or enough na yung kanina? Paalam na siya eh. Hindi, depende yan sa kung anong gagawin nila sa loob ng committee. Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na yan, na allegations. Grabe, tumitik si Madam. Nanlaki mata. Kasi sinasabi nung reporter, kayo lang naman nagsasabi impeachment. Sino taga-inquirer dito? Yan, yari ka. Sino taga-inquirer dito? Sino? Why, ma'am? Wala dito? So, titigil. Wala umimik. So last year, di ba lumabas na yung interview ni... Tingnan mo noong una walang sumagot na taga-inquirer. Okay? Sino taga-inquirer dito? Walang sumagot. Tapos pinaliwanag niya, di ba nag-interview na kayo last time? May in-interview kayo na isang kongresista na sinabi, ipapa-impeach. Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung 3 na grounds for impeachment. Di ba? Tapos tingnan nyo, may magsasalita from inquirer. Biglang nawala yung takot niya. Ay, akala ko sisisihin ako. Ay, akala ko babanatan ako ni Madam. Ako na yun. Ako na ang taga-inquirer. Steer pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer. Pero kung Ayan o. Ba't bigla ka ngayon nagsalita? Kanina ayaw mo magsalita. Nung alam mong hindi ka sinisisi, bigla ka nagsalita. din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved yung leadership. Sabi niya po, hindi raw involved yung leadership dun sa... Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagdi-deny? Yo! Kasi pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives. Ang galing! Impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga Kasi sinasabi nito, parang sinasabi niya, yung impeachment,
So yung impeachment pa hindi naman daw involved ang leadership, sila Romualdez, kung sino. Hindi naman talaga kailangan eh. Para i-impeach mo ang isang tao, manggagaling yung impeachment sa mga members of the House of Representatives. Hindi yung speaker. Ang pangit naman nun, speaker magpapa-impeach sa vice president, di obvious na obvious. Gagamit siya ngayon ng members, which is alam natin na ginagamit ngayon ng leadership ng Kamara ay itong mga makakaliwa. Sila ang ginagamit ngayon, pinahihintulutan silang gumalaw ng malaya. Hindi ko alam kung may kasunduan sila na, sige, banata nyo yung kalaban, mga Duterte, basta kami, huwag nyo kaming pakikialaman. Hindi, malay natin may ganung klaseng deal. Hindi natin alam, di ba? O huwag nyo sisilipin yung corruption within, yung corruption dun sa labas, silipin nyo, wala kaming problema. Basta within, tayo, magkakakuntsaba tayo. Maaring ganun ang deal. Hindi ko sinasabing ganun talaga nangyari, pero maaring ganun ang deal. Makikita nyo na lang eh. Kayo, ano ang opinion ninyo? Sa tingin nyo, ganun ba yung deal? Na, oo, sige, okay na yan. Banata nyo ng banata ng kalaban. Basta yung atin, yung binubulsa natin, walang babanat. Huwag nyo silipin. Basta kayo, busog din kayo. Busog din kami, lahat tayo busog. Maglakihan tayo, magtabaan tayo. Busog tayo, basta yung mga kalaban lang. Pero isa ang kondisyon. Puruhan nyo si Madam. Puruhan nyo si VP Sara Duterte, kayo na rin magpa-impeach. Pwede kasing ganun eh. Gagamit sa kalaban, tapos para kunwari, ano yan, ganito. O, di ba? Tingnan nyo, ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? O paano ba? Ano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, Matindi yung bitaw na yun. Sinasabi sa akin ng mga taga Mindanao, that's a call. Ladies and gentlemen, that is a call. Gumamit na si Madam ng secret code. That's a call that Mindanaoans should be united, or else yung Luzon based congressmen and women sila ang mapapagpala. Kasi tandaan niyo, there is a story behind this. If you would remember, ang talagang, kung kayo matagal ng follower ng Banateros o Banatbay, noon pa lang, matagal ng usap-usapan niya, nagkaroon ng inner circle ang leadership ng Kamara at sila lang yung nakikinabang sa budget. Pag hindi ka close ng leadership, wala kang budget. So especially yung mga taga Mindanao. Taga Mindanao daw, talagang itsipwera. Ayaw umasenso. Especially yung mga malalapit sa Davao. Iniitsipwera ng Kamara, leadership ng Kamara. Nakwento ko na totoo noon pa eh. At ngayon, piling mga taga Mindanao lang yung binibigyan ng proyekto. Yung mga kaalyado at babanat lang kay VP Sara Duterte ang binibigyan ng proyekto. Yun ang kwento dyan. Kaya nga this time, bakit tinanong, pinag-isipan ni Madam eh. May naririnig ba kayong impeachment? Kanino nyo na babalitaan yan? Sinong congressman? Hindi niya sinagot na, meron ako mga kaibigang congressman na nagsasabi sa akin. Hindi. May mga taga Mindanao. Hindi nga niya specific na congressman eh. May mga taga Mindanao. This is a call. This is a call sa mga taga Mindanao na lawmakers na, gumising na kayo. Huwag na kayong I'm here. I am here para lumaban para sa inyo. Yan ang sa tingin ko ang sinasabi nila, si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Naku po, patay! Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami.
Eto mga kababayan, mga banateros, eto lang masasabi ko sa inyo. I told you so. Matagal ko nang sinasabi ito. Matagal ko nang sinasabi ito na ang Marcos at Duterte never naging magkaibigan. Marami kasi sa inyo nagpipilit noon pa, panahon pa lang ng Dukay yan, yung Duterte Cayetano. Marami nang sumisingit ng mga Marcos dyan, kaya nga nagkaroon ng aldab-aldab na yan eh. Di ba? Na pinapasok nila Duterte, Marcos, kasi matagal nang manggagamit ang mga Marcos. Gusto nilang dumikit ng dumikit sa mga Duterte. Noon pa yan. And they are trying to tell the people na ganyan ang Duterte at Marcos. Di ba? Kaya nga nagpalabas ng mga nakaraan o kita nyo na si VP Sara Duterte team up with Marcos because kasi ganyan ang mga Duterte at Marcos. Hindi totoo yan. Matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Bakit? Ako mismo. Sa akin mismo sinabi ni Pangulong Duterte for how many times, not just interview but also in personal, na sinasabi niyang hindi niya kilala yan. Hindi niya kaano yan. Ilang beses lumapit sa akin yan para humingi ng posisyon, tinanggihan ko. Si Pangulong Duterte nagsabi sa akin yan, hindi ako. So I know, hindi kaibigan yan. I know from the very start. At matagal ko na sinasabi sa inyo yan at marami sa inyo nagalit. Marami sa inyo sinasabi, is komunista ka, mga gunggong. Matagal ko na sinabi sa inyo hindi magkalapit. Eto sa bibig na mismo ni VP Sara Duterte, hindi kami magkaibigan. Nagsama lang kami. Yun. Ganun ang politiko eh. That's politics. Sa politics, wala talagang magkakaibigan na tunay dyan. Bibihira ka makakita na magkakaibigan na tunay sa politika. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami. Bago pa kami naging running mate ha? Bago, hindi kami nag-uusap. Gets nyo? During campaign at dahil sa... Doon nasa campaign kami nag-uusap, nagpalitan kami ng electric pan. Basta tayo. Doon na sila nag-usap. Trabaho noon, banda ngayon, di na kami Pero ma'am, kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Ayan. Yan talaga ang kaibigan niya si Senator Amy, which is, alam naman natin, nakikita naman natin yan palagi. So hindi siya kay Bongbong Marcos ever naging kaibigan. Kaya lang, VP Sara Duterte, ingat ka dyan. Ingat ka madam kay Senator Amy. Ha? Tandaan ninyo, sabi nga nila ano ba yun? Blood is thicker than the water. O blood is thicker than the oil. O blood is thicker than the paste. Makapal ang mukha nun, madam. Na dumidikit-dikit sa inyo, baka mamaya, one day, baka paikutin kayo niyan. Although, hindi naman niya kayo kaya kasi matikas kayo, madam. Pero ingat lang kayo kasi tandaan natin, Marcos pa din yan. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung naging last na pag-usap niyo po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, do Marcos. you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam niyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, naging may... Nako, matindi to. Mamaya may kikwento ko sa inyo sa ending part ha. May kikwento ko sa inyo, abangan nyo. Year siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Ma'am, Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint or possible. Oo. Iniisip ko lang na kapartihan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon.
Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Ang cute talaga ni Madam. Hindi ko sasagutin yan kasi ayaw naman kitang sarcastic eh. Baka mamaya ma-offend ka. Ha? Hindi ko na sasagutin yan. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na Bibi? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya, nasabihan siya na huwag magpa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay... Alam mo, this confirms yung aming huling pag-uusap ni Pangulong Duterte. Ito walang biro ito When we were talking, ito, kwento ko na lang sa inyo. Marami pa tayo kikwento mga pribadong Allowed naman ako ikwento ito. Nung nag-uusap kami, we were talking about what's happening with our country. At that time, what's happening with KOJC kasi yun yung kasagsagan ng KOJC. Pero isang bagay ang talagang nakita ko dito ay yung concern ni Pangulong Duterte kay BP Sara Duterte. Maraming ako naikwento at maraming alam si Pangulong Duterte about BP Sara Duterte, yung mga bumabastos kay BP Sara Duterte. Kasi si Pangulong Duterte ngayon, relax na siya di ba? Ako, enjoy ako sa nangyayari kay Pangulong Duterte. Relax na. Siyempre, it's about time. Half of his life is dedicated sa public service. Ngayon, panahon na. Kaya we were happy. We were there not to really talk about politics. We were there to drink. And although kami na lang yung umiinom, siya hindi na kasi bawal na sa kanya. To drink, tapos to eat. Grabe, ang lakas kumain ni Pangulong Duterte. Talagang nakakatuwa kasi order siya ng order. Tapos to sing. Isipin nyo, 4 hours yun. It was a 4 hours of fellowship, enjoying the company of each other, enjoying what yung pinag-uusapan namin. Pinakain niya kami ng durian Enjoy na enjoy kami kumakain. At saka ayaw niya kami nagkukutsara tinidor sa durian. Sabi niya, mas masarap yan pag kinakamay. Ang problema ko kasi pag kinamay ko yung daliri ko, may durian na. Pero alam mo, tawanan yun It was happy moments with PRRD and the Banateros nung nag-uusap kami. Pero whenever pumapasok kami ng issue ni BP Sara Duterte, doon nakikita ko yung, alam mo yun, yung leon. Alam mo yung parang gumaganon uli si PRRD. Makikita mo talaga yung concern niya sa kanyang anak. Yung ayaw niya na binabastos. Para talagang doon ko napansin, grabe si Pangulong Duterte. Lumalabas yung pagiging tatay niya. Every time na pumapasok yung kwentuhan about BP Sara Duterte. Kaya ito, tama yung sinasabi ni BP Sara Duterte na sinasabihan niya yung mga nakapaligid na huwag ma-stress. Kasi doon talaga hindi naman na-stress. Doon para bagang yun yung concern lagi ni Pangulong Duterte. Yung kung ano nangyayari sa anak niya. Mahal na mahal niya itong anak niya to. Maniwala kayo sa akin. Mahal na mahal niya itong anak niya to. Kita ko yun. 4 na oras kami every time. Kasi iba-iba pinag-uusapan namin. Mapabaril, mapamotor, lahat ng mga hobbies niya, mga ginagawa niya. Pinag-uusapan namin. Pero pag pinag-usapan na namin si BP Sara Duterte, grabe yung pagmamahal ni Pangulong Duterte kay BP Sara Duterte. Kaya tama ito sinasabi ni BP Sara Duterte. Sinasabihan niya yung tatay ng mga nakapaligid sa tatay niya na huwag mag-worry tungkol sa kanya. Alam mo, Pangulong Duterte, I hope you are watching this. Iba yung anak nyo. Matikas yung anak nyo. You do not have to worry with your daughter. Your daughter is like an eagle. Alam mo, eto may napanood nga ako Eto, napanood ko lang to sa isang shorts sa YouTube. Sabi doon, there are 2 animals that are ginamit ng Diyos na parang nagsisimbolo ng kanyang karakter. Alam niyo ba yun? Alam niyo kung yung dalawang animal na yun na nagsisimbolo ng karakter
ng ating Diyos na lumikha. Agila, eagle, and lion. Nakakatuwa kasi nung napakinggan ko, sabi ko, oo nga, garang ganun din yung mag-ama na si Pangulong Duterte at si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte yung eagle, yung parang leader ng, alam mo yun, ng birds. At si ang Leo naman leader dito sa Animal Kingdom. Dito sa sa lupa. Ganun na ganun silang mag-ama. I am not saying God sila, hindi yon. Baka yung mga tatanga-tanga dyan na, tinulod mo sa Diyos, hindi. Ibig ko sabihin, the character, yung pagiging leader, nandun sa dalawa. Nandun sa mag-amang si Pangulong Duterte tsaka kay BP Sara Duterte. Ma'am, GMA kanina. Ma'am, may request ba kayo na sumama kayo sa unit team kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit down. Sit down tayo, ma'am. Anyways. May basihan ba yung sinasabi niya na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May basihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028, ma'am? O siya ang nagsabi. Yung Pero kayo, ma'am. Kala nyo, matatrap nyo. So ibig mo ba sabihin niya, may plano ka talaga, ma'am, sa 2028? Andali, hindi ako nagsabi noon, yung congressman. Yung congressman na taga Maynila, yung pinlay natin kahapon, yung video. Papanoorin nyo na lang yung video ko kahapon. Yung congressman ng taga Maynila, yung epal-epal doon na nagsabing may plano ako sa 2028, hindi ako. Sino yun? Yes, yung nag-privilege speech. Siya yung nagsabi Pero kayo, ma'am. na huwag pagkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-aambisyon mag-presidente? Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, wala Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Tama ba yun? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. 2026. DB, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay nyo about sa pagtakbo? Hindi nyo... Grabe naman yung tanong na yun. That is a very good question. Needs a sit down. Bibigyan kita ng pakunti ngayon. Naririnig niyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong President. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa'yo. He never said na run for President. Eto, kasi baka sabihin ng iba, di ba sinabi ni Pangulong Duterte, especially doon sa interview ko na bakit di siya tumakbong presidente? Remember the context of that. Nung in-interview ko si Pangulong Duterte, yun yung sumabog na interview natin, yung trending na yun, it was the time na tumakbo ng Vice President si BP Sara Duterte ni Bongbong. So ang sinasabi ni Pangulong Duterte, dapat, hindi na siya, kung tatakbo rin naman pala siya as Vice President, sana tumakbo na lang siyang presidente. Yun yung sinasabi, yun yung konteksto ng sinabi ni Pangulong Duterte. Ang totoo talaga niyan, ayaw niyan tumakbo si BP Sara Duterte ng national o specifically president. Ayaw niya. Bakit? Kasi mahirap talaga. Yan naman na talagang sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Pero since tumakbo na siyang vice president at that time, during my interview with PRRD, kaya niya sinabing sana presidente na lang tinakbo. Kasi nga, ayaw niya talaga sa mga Marcos. Si Pangulong Duterte, ever since, ayaw niya kay Bongbong Marcos. Ayaw. Maniwala kayo sa akin, ayaw niya talaga.
Okay. Pero ma'am, never again na po kayo to team with the Marcoses. Sorry, may sasabihin pa si ma'am, sorry. Oo, yes, so yun. Pero ma'am, kumbaga never again na to team with the Marcoses. Oh, never again. Ay, grabe. Never again. Diba? Palakpakan. Yan ang malinaw. Never again sa mga Marcoses. Madam, Madam BP Sara Duterte, sana pati kay Senator Amy, never again, ha? Baka mamaya magpilit yan, gusto niyang tumakbong Vice President ninyo. Sana wag naman na, Senator Amy, wag na. Pwede si Congressman Marcoleta. Yun, panalo yun. O kaya marami akong alam na pwede nyo maging Vice President. Wag lang sana si Senator Amy. Kasi marami nang nabudol. Marami nang nabudol sa mga Marcos. Baka magagalit lang sila pagka si Senator Amy pang pinatakbo yung Vice President. Ako alam na ayaw na talaga sa mga Marcos. Why, ma'am? Sit down tayo. Ma'am, sama kami sa sit down. Sige na, Madam Vice President. Baka naman po pwede kung meron nakikinig sa opisina ni Vice President Sara Duterte. I hope payagan nyo naman ang Banateros interviewin si Pangulo. Pangulo. Sige na nga. Hindi, Pangulo kasi talaga namin yan. Among presidente yan, si BP Sara Duterte. Baka naman pwede namin ma-interview ng Banateros sa SMNI si Madam BP Sara Duterte. Talagang sit down. Sincere interview. Pwede nga kahit hindi na lumabas, kain na lang kami. Hindi kasi grabe talaga ang presensya ni Madam nung nagkita kami niyan sa Davao. Grabe. Yung mga itlog ng mga kasama ko, napunta dito sa nginig eh. Walang... Diba, tatapang niya mga yan. Si Boss Dada, talagang minumura siya. Si Jay Guevara, mga tatapang. Si Master Judea, non-stop magsalita yan. Si Coach Oli, nagpapakit lang yan. Ganyan. Pero nung pagdating ni BP Sara Duterte, para kami lahat natulala. Ito na ang agila. Ano pala si Madam? Matangkad. Ewan ko kung matangkad o maliit lang ako. Pero parang kahit ko siya. Ganun, ibig sabihin, mas matangkad pa sa akin. Ay, nung pagpasok niya doon kasi kami nauna eh. Nauna kami doon sa room. Tapos, walang imik. Walang imik. Pati yung security niya, hindi umiimik. Hindi ko alam. Basta dinala kami doon. Walang umiimik. Hindi kami nag-uusap. Ano ba tatanong natin? Ba't pa tayo nandito? Walang ganon. Biglang pagpasok niya, upo tayo. Upo kami. Tapos lahat kami tulala. Hindi lang dahil maganda si Madam, pero grabe talaga yung arrival niya. Leader na leader. Kaya tuloy walang nagtatanong. Siya na yung una nagsimula nung conversation namin. At nung huli nga, kasi si Mocha ang kulit eh. Ang kulit kasi ni Mocha, sabi niya, pagawa ka naman ng isang video na shout out lang, man lang sa Banateros. Si Mocha pa nagsabi sa akin nun kasi si Madam BP Sara Duterte, ito ikikwento ko sa inyo, at saka si Mocha Uson, naging, hindi naman close, hindi sila yung friendship pero talagang nagkasama sila nung panahon nung Israel presidential trip ni Pangulong Duterte. Si Mocha nagsolo. Ito istorya no, nagsolo siya. Palakad-lakad. Kakaiba pala dun sa Israel. May part doon na bawal yung ganito. May doon may kiskisan yung mga relihiyon doon eh. So nawawala na siya. Tama-tama, nakita niya si BP Sara Duterte. Dating pa yun, may